Abril, taong 2016. Sa isang barangay sa Baybay City, Leyte, nagsimulang magtaka ang mga kapitbahay ng 68 years old na byuda na si Zenaida Salvacion. Karaniwan kasi, si Zenaida ay madalas makita sa labas ng kanyang bahay. Tuwing umaga, nakaupo siya sa maliit na bangko sa harap ng kanilang bakuran habang nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Ngunit sa loob ng ilang araw, napansin ng mga residente na hindi na siya lumalabas. Sa simula, iniisip ng ilan na baka nagkasakit lamang ang matanda o nagpunta sa bahay ng kamag-anak. Ngunit habang tumatagal, may isa pang bagay ang napansin ng mga kapitbahay. Isang matinding amoy na nagmumula sa loob ng bahay. Pagkalipas ng ilang araw, lalong lumakas ang amoy hanggang sa hindi na ito kayang tiisin ng mga nakatira sa paligid. Dahil dito, nagpa siya ang isa sa mga kapitbahay na ipaalam ang sitwasyon sa barangay. Ilang sandali lamang ang lumipas, dumating sa lugar ang mga barangay officials upang tingnan ang bahay ni Zenaida. Sarado ang pinto at walang sumasagot sa kanilang mga katok. Nagpa siya silang buksan ang bahay. Pagpasok nila sa loob, agad nilang naramdaman ang mabigat na hangin at ang mas matinding amoy na nagmumula sa isang silid. Maingat silang lumapit hanggang sa tuluyang mabuksan ang pintuan ng kwarto. Doon nila natagpuan si Zenaida Salvacion na wala ng buhay. Nakahiga ang matanda sa loob ng kanyang silid. Halatang ilang araw na itong binawian ng buhay. May mga palatandaan ng pananakit sa katawan at may mga bagay sa paligid na tila indikasyon ng nangyaring kaguluhan. Agad na ipinagbigay alam sa pulisya ang insidente. Makalipas ang ilang minuto, dumating sa bahay ang mga investigador at nagsimulang iproseso ang lugar bilang crime scene. Sa paunang pagsusuri, malinaw na hindi natural ang pagkamatay ng matanda. Habang kinakausap ng pulisya ang mga kapitbahay, may isang pangalan ang agad na lumabas sa kanilang usapan. Ito ay ang lalaking kinakasama ni Zenaida, si Roper Taganahan, 34 anyos. Ayon sa mga residente, ilang araw na rin umano itong hindi nakikita sa lugar, katulad ni Zenaida. Para sa mga investigador, naging malinaw na siya ang pangunahing person of interest sa kaso. Bago mangyari ang trahedya sa bahay ni Zenaida Salvacion sa Baybay City, kilala siya sa kanilang barangay bilang byuda. Namatay ang kanyang asawa noong 2008 at mula noon ay siya na lamang ang sumusuporta sa kanyang pamilya. May 3 siyang anak. Ang 2 ay may sarili ng pamilya at matagal nang nakabukod, habang ang bunso niyang si Andre ay naninirahan kasama niya sa bahay. Sa mga unang taon matapos mamatay ang kanyang asawa, nakatuon ang buhay ni Zenaida sa kanyang pamilya at sa pakikisalamuha sa mga kapitbahay. Madalas siyang makita sa harap ng bahay habang nakikipagkwentuhan o nag-aalaga ng kanyang halaman sa bakuran. Ngunit habang tumatagal ang panahon, unti-unti ring naramdaman ni Zenaida ang lungkot ng pagiging mag-isa. Sa edad na 68 years old, hindi na niya inaasahan na may darating pang bagong lalaki sa kanyang buhay. Gayunpaman, nakilala niya si Roper Taganahan, isang 34 years old na kargador sa palengke na madalas niyang nakikita kapag bumibili siya ng pagkain o gulay sa pamilihan. Sa una ay hindi niya ito pinapansin. Isa lamang itong karaniwang lalaking nakikita sa palengke. Ngunit isang araw lumapit si Roper sa kanya upang tumulong at magbuhat ng kanyang mga pinamili. Mula roon, nagsimula ang kanilang pagkakausap. Sa mga sumunod na linggo, madalas na silang magkita sa palengke. Paminsan-minsan ay tinutulungan siya ni Roper sa pagbubuhat ng mga binili o paghatid sa kanya sa pag-uwi. Unti-unting naging malapit ang dalawa. Hindi nagtagal nagpahayag si Roper ng damdamin kay Zenaida. Para sa maraming tao sa kanilang komunidad, kakaiba ang sitwasyon. Malaki ang agwat ng kanilang edad. Kalahati ng edad ni Zenaida ang lalaki at halos kaedad na nito ang kanyang bunsong anak.
Ngunit para sa matanda hindi na yun mahalaga. Para kay Zenaida, ang mahalaga ay muli niyang maramdaman ang pagiging mahalaga at minamahal. Sa mga kaibigan at kapitbahay, madalas niyang ikwento kung gaano siya pinapasaya ni Roper. Ikinukwento niya kung paano siya pinapahalagahan ng lalaki at kung paano nito muling pinaramdam sa kanya ang pagiging babae kahit sa kanyang edad. Hindi na niya iniisip ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanilang relasyon. Sa kanyang paningin, totoo ang pagmamahal na ipinapakita ni Roper. Ngunit para sa ibang nakapaligid sa kanya, may mga bagay na hindi nila mapigilang pagdudahan. Mga bagay na kalaunan ay maglalagay sa buhay ni Zenaida sa panganib. Hindi nagtagal ay nalaman ng mga anak ni Zenaida Salvacion ang tungkol sa relasyon ng kanilang ina kay Roper. Sa simula pa lamang hindi na naging maganda ang kanilang reaksyon. Para sa kanila, malinaw ang malaking agwat ng edad ng dalawa. Higit pa roon, kilala sa lugar si Roper bilang isang lalaking may problema sa bisyo. Madalas umano itong makita na nakatambay sa palengke, kasama ang ilang mga kalalakihan na hinihinalang gumagamit ng droga. May mga pagkakataon ding nakikita siyang umiinom sa kanto hanggang hating gabi. Bukod dito, may isa pang bagay na lalong nagpagalit sa mga anak ni Zenaida. Nalaman nila kalaunan na may anak na rin si Roper sa ibang babae, ngunit hindi niya ito nasusuportahan ng maayos. Para sa pamilya ni Zenaida, malinaw na hindi maaasahan ang lalaki. Dahil dito, sinubukan nilang kausapin ang kanilang ina. Ipinahayag nila ang kanilang pag-aalala at pinilit si Zenaida na iwanan si Roper bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit sa halip na makinig, naging matatag ang depensa ng matanda sa lalaki. Sa isip ni Zenaida, hindi naiintindihan ng kanyang mga anak ang kanyang nararamdaman. Ayon sa kanya, si Roper lamang ang taong nagbigay sa kanya ng pansin at pagmamahal matapos mamatay ang kanyang asawa. Mali umano ang mga hinala ng kanyang mga anak. Habang tumitindi ang pagtatalo, lalong lumalalim ang hidwaan sa loob ng pamilya. May mga pagkakataon na nagtatalo sila mismo sa loob ng bahay. Ang dating tahimik na tahanan ni Zenaida ay napalitan ng mga argumento at sigawan. Kalaunan, umabot sa punto na pinalayas ni Zenaida ang kanyang bunsong anak mula sa bahay dahil sa patuloy nitong pagtutol sa relasyon nila ni Roper. Sa desisyong yon, tuluyang nagkaroon ng malaking lamat ang kanilang pamilya. Naiwan si Zenaida sa kanyang bahay, kasama lamang ng kanyang lalaking pinili niyang mahalin. Hindi nagtagal, tuluyan nang lumipat si Roper sa bahay ni Zenaida. Sa simula tila mas naging maayos ang kanilang pagsasama, ngunit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting lumabas ang tunay na sitwasyon sa loob ng kanilang bahay. Si Zenaida ang halos lahat gumagastos ng pangangailangan ni Roper, mula sa pagkain hanggang sa personal nitong gastusin. Ultimo, pambili ng sarili nitong salawal ay inaasa sa matanda. Dahil wala namang permanenteng trabaho ang lalaki, siya ay naging dependent kay Zenaida. May mga pagkakataon pa na nagbibigay si Zenaida ng pera kay Roper para sa kanyang mga lakad o maging sa pakikipagkita sa mga kaibigan. Mas lalo pang naging masahol ang sitwasyon nang magsimulang mawala ang ilang kagamitan sa bahay. Una ay mga maliliit na appliances hanggang sa mga alahas at mga bagay na malaki ang pakinabang. Hindi alam ni Zenaida na ang mga gamit na yon ay palihim na ibinebenta ni Roper upang may magamit siyang pera at matustusan ang kanyang lihim na bisyo sa droga. Habang nauubos ang mga ari-arian ni Zenaida, nagsimula na rin ang mga pagtatalo sa pagitan nilang dalawa, lalo na tungkol sa pera. Gayunpaman, sa kabila ng mga problemang yon, nanatiling bulag si Zenaida sa tunay na intensyon ng lalaki. Hindi niya napansin na unti-unti nang nauubos hindi lamang ang kanyang pera, kundi pati na rin ang kanyang kaligtasan. Isang gabi, Abril ng 2016, sa Baybay City, muling nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang matanda at ang kanyang kinakasamang si Roper.
Batay sa naging investigasyon ng pulisya, humingi umano si Roper ng 2,000 piso kay Zenaida. Pinaniniwala ang gagamitin niya ito para sa kanyang bisyo at pakikipag-inuman. Ngunit sa pagkakataong yun, tumanggi ang matanda. Ang simpleng pagtanggi na yon ang naging mitsa ng matinding pagtatalo. Ayon sa mga reconstruction ng investigador, nagkaroon ng pisikal na komprontasyon sa pagitan ng dalawa. Sa gitna ng galit, sinaktan ni Roper ang matandang babae. Sa loob mismo ng bahay ni Zenaida naganap ang krimen. Doon nagwakas ang buhay ng 68 years old na byuda na ilang buwan lamang ang nakalipas ay naniniwala pa na natagpuan na niya ang pagmamahal na matagal niyang hinahanap. Matapos ang pangyayaring yon, nagmamadaling umalis si Roper sa bahay. Hindi na siya nakita ng mga kapitbahay sa lugar matapos ang gabing yon. Ayon sa pulisya, agad siyang nagtago at lumipat sa ibang lugar sa Visayas upang takasan ang pananagutan sa krimen. Matapos madiskubre ang krimen, agad na inilunsad ng pulisya ang paghahanap sa pangunahing suspect na si Roper Taganahan. Naglabas ng manhunt operation ng pulisya at ipinaalam sa mga kalapit na probinsya ang pagkakakilanlan ng suspect. Ilang buwan ding sinubaybayan ang mga posibleng lugar kung saan siya maaaring magtago. Makalipas ang ilang buwan, may natanggap na impormasyon ng mga otoridad tungkol sa isang lalaking kahawig ni Roper na umano'y nagtatago sa isang bayan sa Samar. Sa tulong ng lokal na pulisya, isinagawa ang operasyon upang kumpirmahin ang kanyang kinaroroonan. Doon natunton si Roper at tuluyang inaresto. Dinala siya pabalik sa Leyte upang harapin ang kasong murder na isinampa laban sa kanya. Sa paglilitis, ipinakita ng prosekusyon ang mga ebidensyang nakalap mula sa crime scene. Nagbigay rin ng testimonya ang ilang kapitbahay tungkol sa madalas na pagtatalo nila ng matanda. Matapos ang halos 3 taon ng paglilitis, naglabas ng desisyon ng hukuman. Napatunayang guilty si Roper Taganahan sa krimen na hinatulan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Para sa mga anak ni Zenaida, kahit na nabigyan ng hustisya ang kanilang ina, nananatili ang matinding pagsisisi. Ilang beses nilang sinubukang kumbinsihin ang kanilang ina na iwanan ang lalaking nagdala ng kapahamakan sa kanyang buhay. Ngunit sa huli, hindi nila napigilan ang nangyari. Sa komunidad, matagal na pinag-usapan ang kaso. Para sa marami, nagsilbi itong paalala kung paano ang pagkabulag sa maling pag-ibig at pagkalulong sa bisyo ay maaaring humantong sa isang trahedya na walang makakabawi. Hindi lamang agwat sa edad ang naging problema sa relasyon ni Zenaida at Roper, kundi ng hindi katapatan, pananamantala sa kahinaan at pagkapit sa maling paniniwala. Naway nag-iwan ng aral ang kasong ito sa aking masusugid na mga manunood at tagapakinig. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, mga kakosa. Please like and share the video at huwag na rin kalimutan mag-subscribe.